What's up mga ka-chibi? Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpipilgrimage at para sa ating video ngayon. Kaya't halina, samahan ninyo akong maki-Viva la Virgen at welcome sa The Pilgrim's Vlog. Mga ka-chibi, nandito pa rin tayo sa Tagaytay para sa ating part 2 ng pagpipilgrimage dito sa Diocese ng Imus. Ngayon naman ay nandito tayo sa Pink Sisters Convent kung saan ay kilala to bilang dinadayo ng mga pilgrims para mag-ask ng prayers. Para subukan natin yun. At first time pa rin natin nakapunta dito kasama ang ating kaibigan si Leia. Ayan, so since ito ang ating first time, tara, punta na tayo. So guys, ang ganda dito, promise. Napaka solemn ng place. At ito na agad, pagbaba mo dito, ay actually ito na yung simbahan ng kung saan nagdadasal yung Pink Sisters. So kung mapapansin ninyo, wala masyado maingay dito kasi nga parang meditation area na rin to halos ng mga ng mga madre, no? Ayan, see, ang solemn ng place. Ay, makikita si Jesus Christ. Ito yung church and ito yung mga yung vehicles, no? Please turn off camera of cellphone. So bawal tayo mag video pala sa loob, no? So hanggang dito lang tayo sa labas. Ang kongregasyon ay itinatag noong 1896 sa Netherlands ni St. Arnold Jansen, isang paring diocesan ng Aleman na unang nagtatag noong 1875 ng Society of Divine Word sa Dutch border village ng Still, at noong 1889 ang Missionary Sisters of Servants of the Holy Spirit. Nagmaglaon, binuo ni St. Jansen ang Holy Spirit of the Perpetual Adoration na kongregasyon upang ang mga misyonero na nabuo niya ay masuportahan ng panalangin. St. Jansen ay nakanonize noong October 5, 2003 ni Pope John Paul II. Sa kasalukuyan, mayroong 22 kumbento na matatagpuan sa Argentina, Brazil, Chile, Germany, India, Indonesia, Netherlands, sa Pilipinas, Poland, Slovakia, Togo at Estados Unidos. Ang mga ito ay sinusuportahan lamang ng mga donasyon mula sa bisita at iba pang pribadong partido. Ang Adoration Chapel of the Pink Sisters ay matatagpuan sa Convent of Divine Mercy na isa sa mga Catholic monasteries na matatagpuan sa Tagaytay. Ngayon, ang Pink Sisters ay isang kilalang lipunan ng mga madre na nagmumuni-muni ng may kumbento matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang sa Tagaytay City. Tinatawag lang ang lugar na Pink Sisters o mas opisyal na kilala bilang Holy Spirit Adoration Sisters dahil sa maalalahang madre na naninirahan sa monasteryo. Ang mga madre na ito ay nakasentro sa kanilang buhay sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng Adoration of the Blessed Sacrament sa chapel. Ang bawat isa sa mga Pink Sisters ay humahalili sa pagsamba sa banal na sakramento at pinapanatili ang isang madasalin na pagbabantay 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Actually guys, ito pa lang nasa likod natin ay isang parang adoration church, adoration chapel, kumbaga nandun sa loob yung Eucharistic Lord, no? And dito sa gilid, pwede kang magsulat ng prayer petition, which nagawa na natin dun sa habang nasa work. At sinulatan natin siya dito. At ihuhulog na lang natin doon. Currently, si Leia, nagsusulat na rin siya ng prayer petition niya. And actually, nandun siya. Yun, dyan sa gilid na yan. Diyan ka magsusulat ng prayer petition, then ihuhulog mo doon sa box sa gilid. After nung ilagay yan doon, yung mga madre sa loob, sila naman yung magdadasal para sa atin doon mismo kayo in front of Jesus Christ doon sa loob. May barrier nga lang na
kung saan sila yung nandun sa loob. Then yung mga tao, mga parishioners or mga devotees, dito naman sila sa labas. Ito si St. Arnold Jansen, founder ng Society of the Divine Word. Dito naman, merong Station of the Cross na makikita sa may harap mismo ng adoration pala to. Ito parang adoration chapel, adoration church, ganun. So, tara, ikutin nga natin to. Ayan. So, dito, merong mga bato na merong, ayan, Stations of the Cross. Ayan. Mas dito, ay, merong parang na, natumba. Ayan. Maganda siya, oh. And ito yung cross. Okay. Meron pang isa doon na pinupuntahan. Okay. Saan banda? Nandito pala. So, okay. Dito naman yung pupunta kay Mama Mary. I think Our Lady of Fatima nga ata to. So, dito siya. Paakyat. Ayan. So, napakasolid ng place. Bawal masyado mag-ingay. Pero banda dito siguro pwede na. Kasi malayo-layo dun sa adoration church. Dito, ayan, may daanan papunta dun sa Our Lady of Fatima. So, ito tayo. Shortcut na tayo dito. Ayan. Dito naman sa side makikita yung image ni Jesus Christ. So, narada dyan. Hindi ka na dito para makakuha. Ilan sa mga kaganapan dito sa Pink Sisters. Hanggang sa muli, kita-kits mga ka-chibi.
Sa pagsiklob ng ikalawang digmaang pandaigdig ay sapilitang pinaalis sa parokya ang kura paroko at katuwang nitong pari. Naging miserable ang kalagayan ng parokya sapagkat ang itinalagang dayosisa na pari ay hindi nagtagal dahil sa kahirapan ng buhay at mga ilang buwan ding naabandona ito. Sa pangunguna ng kustos na si Father Florencio de la Zaun, muling nanumbalik ang pangangalaga ng mga Kaputsino sa parokya mula 1942 hanggang Mayo 1943. Hindi naging madali ang mga unang taon sa parokya para sa mga pari na nangangalaga dito dahil sa kahirapan at epekto ng digmaan. Ang sektang protestante ay lumago ng panahong iyon. Mabuti na lamang may isang barangay ang nanatiling katoliko dahil sa presensya ng kapatiran ng orden ng Franciscanong sekular. Nagsimulang bumalik sa normal ang sitwasyon noong ika-3 ng Pebrero 1945 kung saan ay isinagawa ang unang araw ng nobina sa Mahal na Birhen ng Lourdes na kasabay ring naganap ang liberasyon ng Tagaytay mula sa kamay ng mga Hapones. Ang pagdiriwang ng nobina sa Mahal na Birhen ng Lourdes ay buong kagalakang na ipatuloy simula noon. Naitatag rin ang bahay pormasyon para sa mga nais pumasok sa buhay relihiyosong Kaputsino at isang bagong gusali ang naitatag kung saan ang isang bahagi nito ay nagsilbing simbahan ng parokya. Lalong dumami ang mga parokyano at mga dumarayo sa parokya kaya nagtayo ng bagong simbahan. Ang pagbabasbas at inaugurasyon ng bagong simbahan ay ginanap noong ika-2 ng Pebrero taong 2008 kasabay ng dedikasyon na pinangunahan ng lubhang kagalang-galang na Arsobispo Antonio Luis Cardinal Tagle.